Kalayuan. Mm, Hindi kalayuan, ano? Hindi kalayuan. Kung Oo. bakit, alamin natin at ano ang paliwanag kaugnay niyan. Kausapin po natin ang fellow ng Octa Research, si Professor Guido David. Prof, magandang morning, Doris at Robert. Favorite ko to. Good morning, Prof. Good morning sa aking favorite tandem, Doris and Robert. And belated Happy Mother's Day. Thank you. Ay. At nagsabi ka ng ganyan kasi sasagutin ko na Oo. sana, partner. Oo. Nung sinabi niyang favorite. Naku, 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 naku! Joke lang, joke lang. Oo. Parang ang aga yata na itong naging survey ninyo. Anyari po, Prof? Well, actually, nagko-conduct naman kami ng regular survey sa yung mga ganito, mga hypotheticals. Minsan hindi lang na-release. Pero others, excuse me, survey companies, nagko-conduct din sila ng mga survey na ganyan. At ito, hindi naman ito unique kasi nakikita din ito ng ibang survey companies. Kasi baka may mga nakikinig, mga viewers and listeners natin, sasabihin, ano yan ano lang naman yun, sila lang nagpapakita niya. Hindi, I mean, even other survey companies, I believe Pulse Asia and WR Numero. Although, hindi exactly the same yung numbers na nakikita natin, but the overall trend is nakikita natin tumataas yung yung voting preference kay Mayor Lenny Robredo, and especially this one, katandem niya si Senator Raffy Tulfo, ay lamang sila ng versus VP Sara and Senator Amy Marcos 44-40. So yun yung nakikita natin. This is just a snapshot. This was conducted in March, face-to-face survey. And yung mga trends pwedeng magbago yan anytime. Pero syempre, titingnan natin kung magbabago pa ito. Ang outcome nito, 2 years pa naman bago elections. Baka may mga nagsasabi, masyado pa maaga mag-survey for presidential elections 2028. Well, maybe for most people, maaga pa, 2 years away pa. Pero actually for most decision makers, talagang pinagpaplanuhan na nila yan And this is important kasi sa pag multi-candidate yung surveys, karamihan, pinapakita talaga lamang si Vice President Sara against the others. Pero pag one-on-one, mas dikitan yung laban. Yan yung nakikita din sa ibang survey companies. Oo. Yun din yung na-observe ko, partner, di ba? Kapag marami yung pagpipilian, lamang na lamang. So, ibig po bang sabihin, kung political strategist ka, kausapin mo na yung mga gusto pang lumaban, wag na. Magsama na tayo. Wag Isa mo na na lang ang isuga, manukin natin sa Vice President at sa President versus doon sa ilalaban kila Vice President Sara Duterte. Mas malaki yung tsansa manalo. Ganun po ba yun? Definitely. Kung gusto nilang maging competitive yung group na those who are not with the Dutertes, ay kailangan nila mag-coalesce to form this. Kumbaga parang unit team last time no 2022. Ito parang in a way parang it's a parang united front na and we can see na may factor talaga yung in a way parang may low-key endorsement na binigay ang Pangulo ni PBBM nung nagsuot siya ng pink socks nung dumalaw siya kay Mayor Lenny. So this coalesces the support of yung the Marcoses, the Marcos support, plus the we can call them kakamping or something, Liberal Party. So, and kailangan to para para kung gusto nilang matalo nila si Vice President Sara Duterte. Kasi si Vice President has a solid base of support. You can see nga sa survey. In Mindanao. Sa Mindanao, 86 sila versus 5 for the Robredo-Tulfo tandem. And 10 yung undecided. Pero sa NCR and Balanced Luzon, lamang na si Robredo. NCR 61-23 yung lamang nila, and sa Balanced Luzon 57-23. So those are significant leads sa Metro Manila and Balanced Luzon. So Visayas medyo mas magkalapit, 48-40. Pero sa Mindanao, definitely Doon bumawi. we would expect na doon bumawi. And that's why yun nga, kung hindi solid yung coalition nila,
it's likely, at this time at least, based on the numbers, na Sara Duterte will get significant support from her base, na she could get mga 30 to 35%, or maybe even up to 40% in a multi-candidate election. Hindi po ba kagulat-gulat, Prof, na yung mga nangunguna sa survey na yan, at maski doon sa ibang sinasabi mo na survey pa, ay parehong ayaw. Nagdeklara na po na ayaw, hindi ako tatakbo. Final na ito eh. Lalo sabi ni Mayor Robredo, hindi ako tatakbo. Si Tulfo, ayaw Sabi kong niya, tumakbo. never. Sabi niya, kahit ako Oo. pa manguna sa lahat ng survey, never. Oo. Kapag mga ganito, yung sa mga susunod pang survey, makaka-apekto nga Yun kaya, na nga. partner. Oo. Definitely makaka-affect. And yun nga, may mga analyst tulad ng friend ko na si Sec Ronald Llamas, sinasabi niya na kaya naman lamang si Vice President Sara sa mga surveys, lalo na pag multi-candidate, is because siya pa lang talaga yung nag-declare ng intent to run. At dineclare na niya a few months ago na tatakbo siya bilang Pangulo. But I don't blame her for declaring that kasi kailangan niya ng leverage eh. And as we can see sa Senate, mukhang nagagamit yung leverage na yan. Oo. And that's why nagkaroon ng change in leadership. Pero yun nga, because she has declared. Pero nakagulat nga na si Mayor Lenny and si Senator Raffy na nagsabing ayaw nila tumakbo. Hindi sila tatakbo. Ay silang nangunguna sa survey. So this is actually positive for them. Kasi ibig sabihin, kung mag-declare sila, baka mas tumaas pa yung yung survey numbers nila. So this is actually good in a way for them. And hindi mo na ako kailangan mag-declare na maaga. In fact, yung iba, dinedelay as much as possible yung pag-declare ng candidacy nila because pag nag-declare ka, ay maaga ka rin magiging target ng yung mga mag-troll and yung mga mag-attack sa inyo, so sa candidate. So kaya maybe it's better for them not to declare na rin at this time and say na, or I don't know what their intent is, pero at this time, at least, it's better for them not to not to declare anything. So, ngayon, Prof, ano ang ating inaasahan pa? Kailan kayo ulit maglalabas ng inyong survey? At pagka ganito ba, aasahan na natin na sunod-sunod? Ika nga ni Kabayan, tsunod-tsunod ang mga labasan ng survey na ito. Pero may tanong ang mga tao, kinukondisyon nyo ba ang mga tao dun sa maaaring mga posibilidad para sa 2028? At totoo pa ba yung survey na yan? Meron pa bang visa? Oo. Well, I mean, nasa tao naman. I mean, everyone is free to decide kung gusto nila maniwala sa surveys or not. Surveys are part of a democracy. In any democratic nation, talaga sila nagko-conduct ng surveys as public opinion. Sa United States, nagko-conduct sila pre-election. So, and hindi naman siya mind conditioning kasi nakita natin noong 2025. Kung mind conditioning siya, then baka hindi nanalo si Senator Kiko Pangilinan, baka hindi nanalo si Senator Bam Aquino, baka hindi nanalo si Senator Marcoleta because in surveys hindi sila nangunguna eh. Hindi sila ando sa I mean, sa survey namin, they're within the top 12 within the margin of error pero di kita na laban. So ibig sabihin kaya may mga surprises pa rin tayo. And in fact, for me, even for me as a part of a survey group, masaya ako pag may mga lumalabas na hindi tugma sa survey because the survey is just a snapshot eh. So hindi talaga siya mind conditioning. Ngayon, kung hindi sila naniniwala, especially kunyari nung previous survey, noong 2025 pala, nung elections, na hindi tugma yung surveys and hindi naman siya dapat tumugma. But for me, para sa akin, nasa kanila. Overview na siya. Maniwala. Yes, pero the survey is still better than a random guess. Tama din naman. Yan yung may masasabi basis, ko. scientific basis. Tama. Lahat ng pumasok sa top 12 noong 2025 ay andun sa range, andun sa malapit. Walang nakapasok naman sa top 12 na malayo. May mga surprises. Pero andun sila. Wala sila. And lahat ng yung except yung mga 13, 14, 15 na medyo close na pwedeng manalo. Pero yun nga, di kita niyo laban.
Ayan, sige. Okay. Abangan po namin yung susunod. Definitely. Oo. Mas ano to, feeling ko mas tight yung Baka mas race. tight. O tingnan Oo. natin kasi may impeachment ka. 'Di ba? May yan na nga. pinag-uusapang Oo nga pala, impeachment. no? 'Di ba? Oo, Na-impeach ang oo. Vice President sa lower house. Kung maghi-hearing pa ang impeachment court sa Senado, Oo. tingnan natin yung effect din. Maiiba lahat yan. Oo, tingnan natin. May iba Prof, talaga lahat yan. Yes, Ayan. Robert and Maraming Doris. sala- This is just Prof. a snapshot. Yes, and maraming salamat. And Thank you, Prof. Thank you, Prof. Mag-ingat kayo. Good morning sa Professor Guido David, ang fellow po ng Octa Research. Samantala, partner, para